I'm feeling lonely. Oh, I wish I find a lover that could hold me. The Humble Business Tycoon. Kabanata 51. Ang ganitong malaking hakbang ay umakit ng maraming turista sa isang iglap. Sa loob lamang ng 10 minuto, umabot na sa 20,000 ang daloy ng mga tao sa live room. Para sa isang bagong anchor, nang walang publisidad at promosyon, ang trapiko ay maaaring umabot sa ganoong mataas na antas. Habang lumalago ang kasikatan, parami ng parami ang nakakilala kay Miss Catherine Huang, at kinumpirma na ang babaeng na live broadcast ay ang mga awit na si Miss Huang. Sunod-sunod na nagsimulang magsipilyo ng mga eroplano, spaceship at super rockets, at ilang sandali, ang live broadcast room ay puno ng mga regalo. Kung lumipat ako sa ibang anchor at nakakita ng napakaraming mga regalo, masaya akong magpasalamat sa iyo ng paulit-ulit. Gayunpaman, si Miss Catherine ay hindi isang ordinaryong anchor kung tutuusin. Sa harap ng napakaraming regalo, laging kalmado ang ekspresyon ng mukha niya, seryoso lang na kumakanta, walang masyadong sinasabi mula simula hanggang matapos. Mabilis na ikinaalarma ng insidenteng ito ang opisyal, at maraming super pipe ang pumasok sa live broadcast room upang makita ang sitwasyon, at pagkatapos ay iniulat sa kanilang mga superior. Maging ang mga super pipe ay hindi sigurado sa pagkakakilanlan ni Catherine Huang, at hindi nila alam kung ang babaeng nasa harapan nila ay si Miss Huang nga ba. Nang masayang pinanood ni Kenneth ang live broadcast, nagring ang telepono at si Stephenson ang tumawag. Catherine Huang. Si Miss Catherine Huang ay nagsimulang mag-broadcast sa aming platform. Sa sandaling nakakonekta ang telepono, narinig ko ang sobrang excited na boses ni Mr. Son. Maaaring masyadong mabigat ang boses, at nagkaroon ng magulo na echo sa telepono. Alam ko, hindi nagulat si Kenneth Wu sa reaksyon ni Mr. Son. Para sa isang kilalang mga awit tulad ni Miss Huang, na maaaring tumira sa isang maliit na platform tulad ng Seafood TV, lahat ay magugulat. Boss Wu, ikaw talaga. Inimbitahan mo talaga si Catherine Huang. Sa telepono, nagtanong si Mr. Stephenson ng napakaapura. Tama. Diyos ko, napakagaling mo. Hindi maitago ni Mr. Son ang kanyang paghanga, at tuwang-tuwang sinabi, talagang nagawa mo ang makapag-imbita ng napakalaking bituin na mabuhay sa ating plataporma. Naisip niyang imposibleng imbitahan ni Kenneth si Miss Catherine Huang. Noon lang niya natuklasan na si Kenneth Wu ay 100 beses na mas masahol kaysa sa inaakala niya. Pagkatapos ng lahat, ang malalaking bituin tulad ni Catherine Huang ay hindi maaaring imbitahan ng sinuman. Natatakot ako na ang ibang mga boss ng platform ay magiging gaaman. Mr. Son, sinabi mo noon na kung maimbitahan ko si Miss Huang na mag-live broadcast, ay dun ka lang maniniwala lang sa akin. Mahalaga ba iyon? Biro ni Kenneth sa telepono. Bilangin mo, tatawagin mo akong Stephen Wu simula ngayon, hahaha. Hahaha. Natawa din si Kenneth sa telepono, at pareho nilang nararamdaman ang masayang ngiti ng isa't isa sa pamamagitan ng telepono. Pagkatapos ng maraming tawanan, hindi napigilan ni Stephenson na magtanong, Boss Wu, hiniling mo kay Miss Catherine Huang na mag-broadcast sa pagkakataong ito. Magkano ang bayad sa pagpirma? Ayaw niya ng kahit 1 sentimos. Huwag mo akong kulitin, paanong hindi siya hihingi ng pera? Wala talagang pera, ang regalo ay nahahati sa 3 at 7 sa amin. Fuck! Sa kabilang dulo ng telepono, sumabog sa tuwa si Mr. Son. Nanginginig, ikaw. Masyado ka namang magaling di ba? Pumirma ka ng ganyang kalaking bituin, wala kang ginagastos kahit 1 sentimo. Ang swerte ko lang. Hahangaan. Sinabi ni Stephenson ng may malakas na boses, hindi ako kailanman humahanga sa sinuman sa buhay ko. Talagang nakumbinsi mo ako. Sa pamamagitan ng mikropono, mararamdaman mo ang paghanga ni Mr. Son kay Kenneth Wu. Originally, gusto kong bigyan si Catherine Huang ng 50 million yuan in sign-on money, pero hindi humingi ng point ang babae. Nagulat ako. Pagkatapos mong pagsilbihan, ang iba ay hindi makakapag-hire kay Miss Huang para gumastos ng pera. Kapag tapos ka na, hayaan ang malalaking bituin na mabuhay sa ating plataporma nang hindi gumagastos ng kahit 1 sentimo.
Pagkatapos sabihin ito ni Mr. Son, binago niya ang kanyang tono, frankly explain, ano ang relasyon ninyo ni Miss Wang? Di bale, fan niya ako. Hindi, dapat may kaugnayan ito, kung hindi, hindi ka niya matutulungan. Ayos lang. Ayaw mong sabihin na hindi ako nag-aatubili. May naisip si Sonsheng, at iminungkahi, tumulong ka sa platform para makakuha ng malaking bituin tulad ni Miss Catherine ng libre, at may kailangan akong sabihin. Sa ganitong paraan, ilalagay kita sa Seafood TV ang proporsyon na nabanggit ay 49%. Kinuha ni Stephen ang inisyatiba upang madagdagan ang stake ni Kenneth sa Seafood TV. Una, tumulong si Kenneth sa Seafood TV na kumita ng mas mababa at higit sa 100 milyong mapagkukunan sa pagkakataong ito. Ito ay isang uri ng pasasalamat. Pangalawa, hinala niya na may magandang relasyon sina Kenneth at Miss Catherine. Sa pamamagitan lamang ng mahigpit na paghawak kay Kenneth ay magagamit niya si Catherine upang maubos ang platform sa mahabang panahon. Siyempre, may pangatlong dahilan. Sa pamamagitan ng pangyayaring ito, nadama niya na ang lakas ni Kenneth ay pambihira, at ang susi ay ang kanyang mabuting pagkatao. Kung gusto mong tunay na lumago ang Seafood TV, dapat kang magtatag ng tapat na pakikipagtulungan kay Kenneth, upang makamit ng magkabilang panig ang win-win situation. Salamat, Mr. Son, kung gayon hindi ako malugod. Tinanggap ni Kenneth ang panukala ng hindi nagpapaimbabaw. Lihim din akong humahanga kay Stephenson. Ang lalaking ito ay malayo ang pananaw, hindi limitado sa mga kagyat na interes, at isang mabuting kasosyo. Magpalit tayo ng kontrata sa ibang araw. Simula ngayon, ikaw at ako na ang may kalahati ng Seafood TV. Napangiti si Mr. Son. Sa ibang araw na lang natin pag-usapan ang tungkol sa kontrata. Hindi nag-alala si Kenneth tungkol dito, ngunit sinabi niya, ang pinakakagyat na gawain ngayon ay pumirma ng isang kontrata kay Miss Catherine, at pagkatapos ay tulungan siyang mag-publish at bumuo ng momentum, at gamitin siya para tulungan kaming i-channel ang trapiko. Iwan mo sa akin ito. Maaakit mo ba ang trapiko? Gamit ang trump card ni Miss Wang, kung hindi ko na maakit ang trapiko, aalis ako sa live na industriya ng broadcast sa hinaharap. Agad na ibinaba ni Sonsheng ang kanyang mga masasakit na salita. Mabuti yan. Ito ang gusto ni Kenneth. Matagal nang nakita na si Mr. Son ay isang may kakayahang elite sa negosyo at may pag-asa na makapagsimula ng bagong lugar sa live broadcast room. Nag-usap ang dalawa tungkol sa ilang detalye, at pagkatapos ay ibinaba ang tawag. Nang muling buksan ni Kenneth ang live broadcast room ni Catherine Huang, nalaman niyang ang katanyagan nito ay tumaas sa 100,000. Sa loob lamang ng kalahating oras, na-promote siya mula sa isang bagong anchor patungo sa isang traffic anchor, at ang kanyang kasikatan ay maihahambing sa isang sikat na anchor sa Seafood TV platform. No wonder, napaka-attractive talaga ng babaeng ito. Hindi lang maganda at barumbado ang tao, nakakakilig din ang pagkanta. Pagkatapos pumasok ang mga bisita, maaakit sila ng husto, magiging mga tagahanga, at ayaw umalis sandali. Sa pakikinig sa pagkanta na ito, hindi nakatiis na huminto si Kenneth. Habang pinapanood niya ang live broadcast na may sarap, tumunog ang telepono. Nang makitang si Uncle Jeff Leo ang tumatawag, nagmamadaling kumonekta si Kenneth, at nagtanong, Tito Leo, hinahanap mo ba ako? Well, yun pala. May investment meeting sa show iyon, gusto mo bang sumama sa akin? Ako. Gustong tumanggi ni Kenneth, ngunit nang maisip niyang hinimok siya ng kanyang lolo na kumita ng pera sa lalong madaling panahon, nagbago agad ang isip niya. Anyway, ayos naman sa hapon, para lang sundan si Tio Jeff para tingnan, baka makahanap ng angkop na investment project. Sa pag-iisip nito, sinabi niya sa telepono, bueno, sasama ako kay Tio Jeff upang maghanap ng puhunan. Okay, pagkatapos ay hihintayin kita sa tubig at ulap. Okay, sasama ako agad. Binaba ni Kenneth ang telepono, nagpalit ng damit, at hiniling kay Mang Danny na ipadala siya sa Shuyunjian. Ang Shuyunjian ay ang tea house na may pinakamataas na grado sa Binhai. Matapos ang simpleng palamuti, ito na ang naging venue ng 16th Trade and Investment Fair.
Maraming tao sa loob, at ang mga mayayamang negosyante at amo ay naghahanap ng mga oportunidad sa negosyo dito at naghahanap ng win-win cooperation. Hindi nagtagal nakita ko si Mr. Jeff Liu sa bulwagan, nakasuot ng orthodox suit, mukhang maliwanag at maluwalhati. Kabanata 52. Tito Leo. Lumapit si Kenneth at nakangiting sinabi kay Mr. Leo, ikaw ay mas bata at mas gwapo ngayon. Hahaha. Nang marinig ito, hindi maisara ni Tio Leo ang kanyang masayang bibig. Anak ko, ang tamis ng tamis ang bibig mo. Matapos sabihin ito ni Mr. Leo, hindi niya maiwasang mag-alala, mukhang pagod na ang iyong anak. Dahil ba naubos ang enerhiya ng iyong pribadong buhay kamakailan? Aba, kamakailan lang ay nag-ehersisyo ako sa araw at nag-aral sa gabi, kaya hindi ako nagkaroon ng oras upang makahanap ng isang kasintahan. Wala akong oras upang makilala ang tamang babae. May dalawang dahilan. Speaking of girlfriends, anong tingin mo sa Jenny natin? Hindi inaasahan ni Kenneth na si Uncle Leo ay magsisimulang itugma ang kanyang sarili sa kanyang anak na babae. Napahiya at napakamot sa ulo, aktibong binago ang paksa, nga pala, Tio Leo, anong mga angkop na proyekto ang naroroon sa pulong ng pamumuhunan? Maraming magagandang project, Terena, ipapakita ko sa'yo. Pagdating sa investment, nakalimutan agad ni Mr. Jeff Leo ang kanyang anak. Dinala si Kenneth sa booth at itinuro ang mataong display area at ipinakilala, ito ay isang bagong proyektong pang-enerhiya na may magagandang prospect. Interesado ka ba? Hayaan mo akong tingnan. Hindi kaagad nakasagot si Kenneth, ngunit lumapit sa lugar ng pagpapakilala ng proyekto at tiningnan ng maigi. Ito ay isang urban solar energy project, na may suporta sa itaas at mga subsidyo, ito ay talagang lubhang kumikita. Kaya lang, napakataas ng investment threshold para sa ganitong uri ng proyekto, kaakibat ang matinding kompetisyon, maraming mayayamang negosyante ang nagmamadaling mamuhunan, na nagpapataas sa kisame ng pamumuhunan. Sa kasalukuyang lakas ni Kenneth, kung mamumuhunan siya sa ganitong uri ng proyekto, natatakot ako na makakainom lang siya ng sopas kasama ang mga malalaking boss na iyon. Don't worry. May iba pang malalaking project, go, ikot tayo. Nakita ni Mr. Jeff Leo na hindi masyadong interesado si Kenneth sa proyektong ito, kaya dinala niya siya sa iba pang lugar ng eksibisyon. Karamihan sa mga komperensya sa pamumuhunan ay bagong enerhiya at umuusbong na mga industriya. Ang mga industriyang ito ay may malalaking pamumuhunan, mahabang cycle, at mababang kita sa maikling panahon. Hindi interesado si Kenneth sa mga ito. Pagkatapos lumingon, biglang napansin ni Kenneth ang exhibition area sa sulok. Ito ay isang kumpanya ng teknolohiya. Ayon sa detalyadong pagpapakilala sa exhibition board, ang kumpanyang ito ay bumubuo ng isang domestic operating system. Nakatayo sa tabi ng display board ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng salamin na may natural na kumpiyansa sa kanyang mukha. Ang iba pang mga lugar ng eksibisyon ay puno ng mayayamang negosyante, ngunit ito ay walang laman, walang tao. Malinaw, ang lahat ay hindi optimistiko tungkol sa maliit na kumpanya ng teknolohiyang ito, at walang gustong gumastos ng pera dito. Tinitigan ni Kenneth ang detalyadong pagpaplano ng operating system, pagkatapos ay itinoon ang kanyang mga mata sa lalaking nakasalamin, hello, ikaw ba ang namamahala sa kumpanya? Oo, ang pangalan ko ay Murray Lee, at ako ang nagtatag ng Chanmo Technology. Habang sumagot ang lalaking nakasalamin ay kinuha niya ang kanyang business card at iniabot. Chanmo. Nang marinig ang pangalang ito, naramdaman ni Kenneth ang isang dampi ng kabaitan na hindi maipaliwanag. Kinuha niya ang business card at sinulyapan ito, pagkatapos ay itinoon niya ang tingin sa display board, gusto ng iyong kumpanya na bumuo ng operating system ng nakapag-iisa. Oo, mayroon na kaming kumpletong plano para bumuo ng bagong operating system sa loob ng 2 o 3 taon. Si Murray ay lubos na nagtitiwala mula sa simula hanggang sa katapusan. Hindi mahirap bumuo ng operating system, pero ang hirap. Ekolohiya. Kung gayon alam mo kung gaano kahirap ang bumuo ng isang ecosystem. Mahirap gaya ng malawak na universo.
Alam mo mahirap, so you have to develop a distribution system. Gaano man kahirap, kailangang may gumawa nito. Iniayos ni Mr. Murray ang kanyang salamin at sinabing may kumpiyansa, kami ay may kumpiyansa at lakas na bumuo ng isang bagong sistema at bumuo ng isang perpektong ecosystem. Ayos ito. Matapos itanong ang mga tanong na ito, lubos na nasiyahan si Kenneth sa sagot ni Mr. Murray at agad na nagpasya, plano kong mamuhunan sa iyong kumpanya. Ahem. Si Mr. Jeff Liu, na nakatayo sa likuran at nanatiling tahimik, ay umubo ng 2 beses, hinaila si Kenneth Wu sa gilid, at bumulong, Kenneth, ito ay isang maliit na kumpanya ng teknolohiya na walang prospect ng pag-unlad. Kung mamumuhunan ka sa ganitong uri ng kumpanya, ito ay katumbas ng kunin ang pera para palutangin ang tubig. Ako ay maasahin sa mabuti tungkol sa kumpanya ng teknolohiyang ito, napakalakas nila. Hindi ka man lang pumunta sa kumpanya para mag-inspection, makipag-chat ka na lang sa kinauukulan, paano mo malalaman na kaya nila? Kung wala silang lakas, hindi sila manggahas na bumuo ng isang operating system. Dahil naglakas loob silang bumuo ng isang operating system, ito ay nagpapatunay na ang kanilang kumpanya ay may mahusay na teknolohiya. Kahit na mayroon silang teknolohiya, hindi ito magiging problema. Sa lakas, pangarap, at tiyaga, naniniwala akong magagawa nila ito. Ngunit ang ganitong uri ng pamumuhunan ay lubhang mapanganib. Magiliw siyang hinikayat ni Uncle Jeff niya, ngunit talagang ayaw niyang kunin ni Kenneth ang pera upang kumita ng pera. Ang panganib ay direktang proporsyonal sa pagbabalik. Matapos sabihin ito ni Kenneth, nagbago ang kanyang tono, Tito Liu, alam kong mabuti ka para sa akin, ngunit nagpasya akong mamuhunan sa kumpanyang ito. Ikaw. Oh. Nang makita ang determinasyon ni Kenneth Wu, hindi na itinuloy ni Mr. Jeff Liu na hikayatin siya. Kinagat ni Kenneth ang kanyang mga lobby, lumakad muli sa lugar ng eksibisyon, at ngumiti kay Murray Lee, plano kong mamuhunan sa iyong kumpanya. Masasabi ko lang na may vision ka. Ipinapangako ko sa iyo na ang bawat sentimo na ipupuhunan mo ay hindi gagastusin sa walang kabuluhan. Tiniyak siya ni Murray na may kumpiyansa na ekspresyon. Well, pipirmahan na namin ngayon ang Investment Intention Agreement, at pipirmahan namin ang formal na kontrata pagkatapos naming bisitahin ang kumpanya mo. Mabuti. Nagmamadaling kinuha ni Murray ang Investment Letter of Intent, at ang dalawa ay pumirma ng Memorandum of Cooperation on the spot. Ang ganitong uri ng kasunduan ay walang legal na epekto. Ito ay isang kasunduan lamang sa pagitan ng dalawang partido, na maaaring ituring na disiplina sa sarili ng industriya. Sa orihinal, walang tao sa lugar ng eksibisyon ng Chanmo Technology Company. Nang may pumirma sa isang kasunduan, maraming bigwig ang nagtipon-tipon. Lahat ay dumating hindi dahil kay Chanmo, kundi dahil sa mga biro. Iniisip ng lahat na si Kenneth Wu, isang binata, ay medyo hanggal. Siya ay isang mayamang pangalawang henerasyon na hindi nakakaunawa sa pamumuhunan, at makakahanap siya ng isang maliit na kumpanya na walang mga prospect na pumirma. Sunod-sunod ang tawanan sa eksena. Maging si Tio Jeff ay hindi maiwasang mapabuntong hininga ng palihim, sa pag-aakalang si Kenneth ay makakabili lamang ng isang leksyon sa pagkakataong ito. Ang dalawa ay pumirma sa kasunduan at sumang-ayon na pumunta sa Chanmo Technology sa susunod na araw, at pagkatapos ay pumirma ng isang formal na kontrata pagkatapos ng detalyadong inspection. Bago matapos ang investment meeting, sabay na umalis sina Mr. Jeff Liu at Kenneth sa Shuiyunjian. Tito Liu. Paglabas ng pinto, hindi napigil ang pasalamatan siya ni Kenneth, salamat sa pagdala sa akin sa investment meeting para sa pagtulong sa akin na makahanap ng angkop na proyekto sa pamumuhunan. Anak, kapag nawalan ka ng pera, hindi mo sasabihin yan. Mapait na ngumiti si Tio Jeff at umiling. Sa kanyang pananaw, tiyak na mabayaran ang pamumuhunan ni Kenneth sa pagkakataong ito. Ito ay isang napaka-uneconomical venture capital. Huwag kang mag-alala, gagawa talaga ako ng paraan para kumita si Chanmo. Ang ideal ay puno, at ang katotohanan ay talagang malupit.
Muling bumantong hininga si Mr. Jeff Leo at hinikayat, mamuhunan ka lang ng mas kaunting pera sa kumpanyang ito, basta kunin mo lang ito para masaya. Gusto ko itong hawakan. Baliw ang anak kong ito. Natuwa si Tio Jeff nang marinig niya ito. Akala ko gusto ng batang ito na gamitin ang kumpanyang ito ng teknolohiya para subukan ang tubig, ngunit natuwa lang siya at sinubukan ang mababaw na tubig ng kumpanya ng teknolohiya. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang batang ito ay gustong maglaro ng malaking laro at gustong kontrolin ang kumpanya ng teknolohiya. Itong bastard na ito, may tae ba ang pera? Trust me Uncle Jeff, time will prove everything. Kinagat ni Kenneth ang kanyang mga lobby at ngumiti ng lubos na may kumpiyansa. Kabanata 53. Ikaw. Oh. Pinunasan ni Jeff Leo ang kanyang manggas, at lumayo ng may pagkabigo. Nagsisisi talaga siyang dinala si Kenneth Wu sa investment meeting. Tawag. Huminga ng malalim si Kenneth at tumangala sa mabituing kalangitan, ang kanyang mga mata ay nagniningning, na parabang natatagos niya ang lahat. Pagkaraan ng mahabang panahon, binawi niya ang kanyang tingin, tinikom ang kanyang bibig at ngumiti, itinaas ang kanyang binti at mabilis na naglakad palayo. Alam niyang maganda ang ginagawa sa kanya ni Uncle Leo, dahil nag-aalala siyang baka mawala ang napakaraming pondo niya. Gayunpaman, dahil ito ay isang pamumuhunan, may mga panganib. Hindi niya magagarantiya na talagang kikita siya, ngunit 70% siyang sigurado na ang kumpanya ng teknolohiya na kanyang inaasam-asam ay hindi mawawala. Sa paghusga mula sa plano ni Mr. Murray Lee para sa sistema ng pag-unlad, ang kumpanyang ito ay parang ulap at may malakas na teknikal na gulugod sa ibaba. Mahahanap ni Murray ang mga teknikal na backbone na ito at ayusin ang mga ito upang bumuo ng mga bagong system. Ipinapakita nito na si Mr. Murray ay may malakas na kakayahan sa organisasyon at pamamahala. Ang tanging pagkukulang ay pinili ni Mr. Murray ang entry point upang bumuo ng sistema, na lubhang hindi kanais-nais para sa pag-unlad ng kumpanya. Ang pag-unlad ng sistema ay isang sakit na punto para sa China Sea, dapat itong gawin, ngunit sa pamamagitan lamang ng pagpapalaki at pagpapalakas ng kumpanya maaari tayong magkaroon ng lakas upang bumuo ng mga domestic system. Ito ay isang proseso, isang napakahirap na proseso, at ito ang isa sa mga dahilan kung bakit pinili ni Kenneth Wu na mamuhunan sa Chanmo Technology. Nang umuwi si Kenneth, madilim na. Pupunta na sana siya sa banyo para maligo. Nakatanggap lang siya ng tawag mula kay Mr. Son, na nagsasabi na ang live broadcast room ni Miss Catherine ay puno ng trapiko, at siya ay medyo incoherent sa excitement. Binuksan ni Kenneth ang live broadcast room at nakita na ang live broadcast room ni Catherine ay higit sa 1,000,000 ang katanyagan, at hindi mabilang na lokal na tyrant ang nagbayad para sa mga regalo. Wala pang isang araw, si Miss Catherine Huang ay naging pinakasikat na babaeng anchor ng Seafood TV, na may higit na trapiko at kasikatan kaysa sa iba pang mga anchor, at ang mga reg along na tanggap niya ay ilang block ang layo mula sa iba pang mga anchor. Tila kitang-kita ang epekto ng drainage ni Miss Catherine. Kung magpapatuloy ito, patuloy na tataas ang trapiko sa platform. Nakahiga si Kenneth sa sofa at nanood ng live broadcast. Hanggang sa bumaba si Miss Catherine Huang sa broadcast ay kinuha niya ang kanyang mobile phone at tinawagan siya. Miss Huang, maraming salamat. Matapos ang tawag, direktang nagpasalamat si Kenneth sa kanyang mobile phone, hindi ko inaasahan na tutulong sa aming platform na maubos ang milyon-milyong tao sa kalahating araw lang. Kung gayon paano mo ako pasasalamatan? Ang mahinang tawa ni Catherine ay dumating sa telepono. Pumili ka ng lugar at iniimbitahan kita sa hapunan. Fuyuan Restaurant. Ha! Hindi inaasahan ni Kenneth na pipili si Catherine Huang ng sarili niyang restaurant. Bakit? Hindi ka payag? Oo, syempre gusto ko. Nabawi ni Kenneth ang kanyang katinoan at paulit-ulit na sinagot ang telepono, nasaan ka, susunduan kita ngayon. Ikaw bata, gusto mo bang itakda ang address ng kapatid mo? Hindi ko sinasadya iyon. 1002, Building 5, Wafu Tiancheng, bilasan mo. Sige, punta ka agad dito. Ibinaba ni Kenneth ang telepono at pinayagang magmaneho si Uncle Danny, at naunang pumunta sa Wafu Tiancheng.
Nang makita niyang bumaba si Miss Catherine, nagliwanag ang mga mata ni Kenneth at naramdaman niyang nagsimulang kumulo ang dugo sa kanyang katawan. Ang ganda, sobrang ganda. Ang babaeng ito ay nakasuot ng tube top na palda ngayong gabi, ang kanyang figure ay napaka-domineering, maganda at mapagmataas, at lubhang kaakit-akit. Anak, sapat na ba ang nakita mo? Lumapit si Miss Catherine kay Kenneth na may mahabang paa, at nagtanong sa malambing na tono. Enough! Enough! Mabilis na binawi ni Kenneth ang kanyang tingin, medyo nahihiya ang kanyang ekspresyon. Sinundan ko si Miss Catherine Huang sa mga magazine sa TV at media, at hindi ko pa siya nakitang nakasuot ng ganito kastig. Natatakot ako na hindi ito mahawakan ng isang lalaki sa damit na ito ngayong gabi. Hindi gusto ni ate ang sagot na ito, dapat mong sabihin na hindi ka pa nababasa. Lumapit si Catherine kay Kenneth at nakangiting nagbiro. Lalong natuwa si Kenneth nang makaamoy siya ng mabangong hangin sa malapitan. Upang maiwasan ang kahihiyan, dali-dali niyang iniba ang paksa, "Go, get in the car, I invite you to dinner." Glock! Ilang beses na tumawa si Catherine, lumakad para hilahin ang pinto ng kotse, nagsuot ng salaming pang-araw at pumunta sa likod na hanay. Tawag! Bumantong hininga si Kenneth, saka sumakay sa driving seat at inutusan si Mang Danny, "Tito Danny, magmaneho na tayo, pumunta tayo sa Fuyuan Restaurant." Hindi nagsalita si Mang Danny, ngunit sinulyapan lang si Kenneth sa makahulugang tingin na iyon, at pagkatapos ay pinaandar na ang sasakyan paalis. Hindi nagtagal, nagmaneho ang kotse patungo sa Fuyuan Restaurant. Pagkababa ng sasakyan, pumasok si Kenneth kasama si Catherine. Nakahanap ng pwesto ang dalawa at umupo. Nakasuot ng sunglass si Miss Catherine at sumandal sa upuan. Sumandal siya para nangingibabaw at mabango ang kanyang katawan. Sumulyap lang si Kenneth, at mabilis na binawi ang kanyang tingin, "Miss Wang, ano ang gusto mong kainin?" Nabalitaan ko na may chef na nagngangalang Miss Hannah Shen sa restaurant na ito, at mayroon siyang kakaibang lasa sa pagluluto. Nang hindi ngumiti si Huang Lan, siya ay napakalamig at walang malasakit. Kung gayon, hayaan si Miss Shen na gumawa ng isang set na pagkain para sa atin. Hindi, gusto kong i-customize. Pasadyang ginawa. Tama. Napakamot ng ulo si Kenneth gamit ang kanyang mga daliri, sa hindi inaasahang pagkakataon ay pumunta si Catherine Huang dito para kumain ng customized na pagkain ni Hannah Shen. Ang tinatawag na customized meal ay gimmick lang. Kung gusto mong kumain, kailangan mong gumawa ng appointment kalahating buwan ng maaga, at maaari ka lamang gumawa ng isang serving bawat buwan. Karamihan sa mga tao ay hindi makakain nito, kahit na ang pagkakakilanlan ay pandaraya, kailangan nilang mag-book ng maaga. Ito ang tuntunin. Sa katunayan, narinig na rin ni Kenneth ang mga custom-made na pagkain, ngunit pagkatapos na kunin ang Fuyuan Restaurant, hindi pa niya ito kinakain. Hindi mo ba masyadong kaya? Ni hindi mo matutugunan ang kahilingang ito. Bahagyang itinagilid ni Catherine Huang ang kanyang baba, sadyang ginagawang mahirap ang mga bagay. Ang pag-iisip ng katigasan ng ulo ni Kenneth Wu noong inanyayahan siyang mag-broadcast noon, lihim akong nagalit, kaya naman dumating ang napakahirap na problema. Kung gusto mong kumain ng customized na pagkain ni Miss Hannah Shen, kahit na ang isang bituin na tulad niya ay kailangang gumawa ng appointment ng maaga, pabayaan ang bata na nasa harap mo. Gusto mo ba talagang kumain? Alam ni Kenneth na sadyang pinapahirapan ng babae ang mga bagay at gusto niyang ibaba ang ulo sa harap niya. Oo, gusto kong kumain. Teka. Mahiwagang ngumiti si Kenneth at pumunta sa kusina. Stupid boy, titingnan ko kung paano mo ito magagawa. Catherine Huang folded his arms around his chest, as if waiting for a good show. Matapos maghintay ng halos kalahating oras, nakita niya si Kenneth na naglalakad palabas na may dalang maliit na cart na may gintong takip. "Miss Wang, ito ang customized na pagkain na gusto mo." Itinulak ni Kenneth ang kariton at lumakad, pagkatapos ay binuksan ang gintong takip. Mayroong 6 na natatanging pagkain sa ilalim ng takip, na may katangi tanging pagkakayari, maganda, at malakas na halimuyak. Customized na mga pinggan. Nang makita ang 6 na pagkaing ito, hindi napigilan ni Miss Catherine na mapasigaw.
Ang anim na dish sa harap namin ay ang pinakasikat at customized na specialty ng Fuyuan Restaurant, na maingat na ginawa ni Chef Hannah Shen. 2 beses na siyang kumain ng mga customized na pagkain, ngunit sa bawat oras na kailangan niyang gumawa ng appointment ng higit sa kalahating buwan ng maaga. Ngunit hindi ko inaasahan na hindi nagpa-appointment si Kenneth, kaya pumunta siya sa kusina sa likod at hiniling kay Miss Shen na gumawa ng customized na pagkain. Mukhang ang daming mukha ni Kenneth. Bilisan mo, kainin mo habang mainit. Naglagay si Kenneth ng 6 na pinggan sa mesa at umupo sa tapat ni Catherine Huang. Matagal bago niluto ni Miss Hannah Shen ang mga pagkaing ito ngayon, at gumagawa pa rin siya ng mga gawain sa tabi niya. Hindi ka nagpa-appointment ng maaga, paano sila makakagawa ng mga customized na pagkain para sa iyo? Hindi mapigilan ni Miss Catherine na maging mausisa, at sabik na malaman ang sagot. Kabanata 54. Hindi ko na kailangan magpa-appointment para kumain dito sa kapasidad ko. Pagkatapos sabihin ito ni Kenneth, kinuha niya ang kanyang chopsticks at tinikman ito. Sa sandaling matapos niya ang unang kagat, puno siya ng papuri, ang galing talaga ni Miss Shen, ang sarap. Pagkasabi nito ay nilamon niya ito. Ang mga pagkaing ginawa sa oras na ito ay espesyal na tinimplahan at mas masarap kaysa sa huling pagkakataon. Hindi nakakagulat na ang mga pasadyang pagkain ay sikat na sikat. Kung gayon, ano ang iyong pagkakakilanlan? Hindi maiwasan ni Miss Catherine na ma-curious at nagpatuloy sa pagtatanong. Bago pa makasagot si Kenneth, tumakbo ang manager ng lobby na si Mr. Justin Pai. "Boss, busy ako ngayon lang, hindi kita nakita." "Boss." Nang marinig ang pangalang ito, medyo mali ang ekspresyon sa mukha ni Catherine Huang. Tumangala ang manager ng lobby sa babaeng nakasunglas, itinuro si Kenneth at ipinakilala, "Hindi mo ba alam, si Mr. Wu ang big boss ng ating Fuyuan Restaurant?" Ah! Natigilan si Miss Wang sa pwesto, na may bahagyang maling ekspresyon sa kanyang mukha. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Kenneth ang may-ari ng restaurant na ito, kaya hindi nakakagulat na makakakuha siya ng mga customized na pagkain ng hindi nagpapa-appointment. "Bumaba ka muna." Itinulak ni Kenneth ang tagapamahala ng lobby, itinuro ang masasarap na pagkain sa mesa at sinabi kay Miss Huang, "Bilisan mo, kainin mo, hindi maganda kung nilalamig. Ikaw ang may-ari ng Fuyuan Restaurant, kaya hindi ko sasabihin ito kaagad." Mapait na inilibot ni Miss Catherine ang kanyang mga mata, kinuha ang mga chopstick at kumain habang sinasabi niya, "Pupunta ako rito araw-araw upang kumain ng mga custom na pagkain. Are you trying to exhausted my chef?" "Biro lang, nakikita kong natatakot ka." Dumampot si Catherine ng chopsticks dish at inilagay sa bibig niya, "Pabiro, kakain araw-araw, hindi mataba si ate, tapos walang magpapakasal kay ate, ikaw ang mananagot." "Well, pipili ako ng boyfriend para sayo. Sa pangkalahatan, ayaw ng iyong kapatid na babae sa mga lalaki, ngunit ang iyong kapatid na babae ay gusto ang tulad mo." Ah! Alam na biro ito, nakaramdam pa rin ng kahihiyan si Kenneth. "Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, ngunit sa harap ng aking idolo, pakiramdam ko ay hindi ako makawala." Tinalikuran lang ang paksa, Miss Huang. "Tumigil ka, huwag mo akong tawaging Miss Huang sa hinaharap. Ate! Labas!" Pinaikit ni Catherine Huang ang kanyang mga mata sa galit, at matigas na sinabi, "Tawagin mo akong direktang Sister Cat mula ngayon. Ate Cat." Masunaring sumigaw si Kenneth, pagkatapos ay nagsali ng 2 baso ng red wine at tinulak ang isa sa kanila, "Sister Cat, salamat sa pagsali sa aming Seafood TV live broadcast, nirerespeto kita. Cheers!" Pagkatapos pamitik ni Catherine Huang ang mga baso, ininom niya ang lahat ng red wine sa baso. Makikitang madalas umiinom ang babaeng ito at napakasarap ng alak. Pagkatapos uminom ng isang baso ng alak, hindi napigilan ni Kenneth na magtanong, "Huang. Sister Cat, bakit mo ako tinutulungan? Gusto ka ni ate? Ano? Ano?" Humigop ng red wine si Catherine Huang at seryosong nagsabi, "Gustong-gusto ni sister ang isang batang katulad mo. Iba ka sa ibang lalaki. Ang tingin sa mga mata ay pagsamba at paggalang mula sa puso, at napakalinis mo. Hindi kasing kasuklam-suklam at kakulaitan ng ibang tao."
Ate Kat, para sa isang magandang babae na katulad mo, natatakot akong pagnanasaan ka ng karamihan ng mga lalaki. Hindi ko akalain, magaling din magsalita ang anak ko. Hehe. 2 beses tumawa si Kenneth. Kadalasan ay napapasayan niya ang mga babae, ngunit hindi niya kayang bitawan ang kanyang mga idolo. Bukod pa rito, napaka-relax ng kapatid ko sa iyo, masaya at walang pakialam. Pagkasabi nito, humigop muli si Catherine Huang ng red wine. Ate Kat, dahan-dahan ka sa pag-inom at huwag kang malalasing. Kung nandito ka naman, ano pa bang katatakutan ko, halika at uminom ka. Itinaas ni Catherine Huang ang baso ng alak at hinawakan ito, nilunok ang lahat ng natitirang red wine sa baso. Kung may kasama siyang ibang lalaki, hindi siya maglalakas loob na uminom ng ganoon karaming alak. Bagamat ilang araw pa lamang niyang nakilala si Kenneth, lubos niyang pinagkatiwalaan ang bata sa kanyang puso at walang gaanong pagtatanggol. Habang nagiinuman at nag-uusap ang dalawa, dumating si Miss Hannah Shen mula sa likurang kusina na may dalang isang piraso ng cake. Nang makita niya si Kenneth na nakikipag-chat sa ibang mga babae ng hindi maliwanag, nakaramdam siya ng matinding kalungkutan ng hindi maipaliwanag. Pinisil niya ang kanyang mga kamao, lumakad siya at inilagay ang mga cake sa mesa ng husto, na nagmumura ng lihim, walang hiya. Miss Hannah, napakasarap ng mga ulam na niluluto mo, umupo ka at kumain tayo ng sabay. Natural na hindi narinig ni Kenneth ang sumpa, at inanyayahan si Miss Shen na kumain na may hippie smile. Dahan-dahan kang kumain mag-isa, may gagawin ako. Binigyan ni Miss Shen si Kenneth ng malamig na tingin at tumalikod para umalis. Bago umalis, hindi niya maiwasang mapasulyap sa babaeng nakasuot ng sunglass. Nang makita ang babaeng may sunglasses na napakaganda at gumagalaw, hindi siya komportable. Nagmura siya ng ilang salita sa kanyang puso, pinapadyak ang kanyang mga paa at sumisigaw palayo. Hoy, Miss Shen! Gusto pa rin ni Kenneth na manatili, ngunit nalaman niyang pumunta na ang babaeng ito sa kusina. Nang makitang nawala ang likod ni Miss Hannah Shen sa harap ng kanyang mga mata, hindi niya napigil ang mapangiti ng palihim, itong babaeng ito, anong uri ng ugali ang hindi maipaliwanag. Idiot, may gusto sa'yo yung babaeng yon, and seeing you with other women is obviously jealous. Hindi mapigilan ni Catherine Huang na magpaalala. I have known her not long ago, we are just ordinary friends. Ang isip ng isang babae ay mahirap hulaan ng mga ordinaryong lalaki. Kinagat ni Miss Catherine ang kanyang mga lobby at maingat na tumingin sa labas ng bintana. Pagkatapos kumain ng dalawa, hinatid ni Kenneth si Catherine patungong Wafo Tiancheng. Pagkababa ng sasakyan, lumingon si Catherine para tingnan si Kenneth, "Silly boy, gusto mo bang umupo sa bahay ng kapatid mo? Gabi na, hindi na ako makakapunta." Tumanggi si Kenneth. Natatakot ka ba na hindi mo ito makakain? Sa tingin ko ito ay hindi masyadong maginhawa. Stupid boy, ang daming lalaking gustong pumunta sa bahay ko, hindi ko sila binigyan ng chance. Bahagyang iminulat ni Miss Catherine ang kanyang mga mata at medyo galit na naglakad patungo sa elevator. Ate Kat, dahan-dahan lang, at iimbitahan kita sa hapunan sa ibang araw. Binaba ni Kenneth ang gayong pangungusap sa likuran ni Miss Catherine, at hinayaan si Uncle Danny na magmaneho, at bumalik ang dalawa sa kanilang tirahan. Pagka-uwi, pumunta muna si Kenneth sa banyo para maligo, pagkatapos ay kinuha ang kanyang mobile phone at binuksan ang nobela ng Bluebird at nalaman na ang libro ay mas mabilis na na-update kamakailan. Ang mas ikinagulat niya ay ang aklat na ito ay nasa bagong listahan ng libro, na nasa ika-10 sa listahan. Binuksan ko ang comment area at nakita ko ang isang reader na nagngangalang Diamond Ferro sa comment area na galit na inabuso ang author na Bluebird. Basahin ang lahat ng komento para maunawaan kung bakit nagmura si Diamond Ferro. Si Ferro Diamond ay isang tagahanga ng isa pang libro. Ang kanyang paboritong libro ay pinigil mula sa listahan ng Bluebird, kaya ibinuhos niya ang lahat ng kanyang galit sa Bluebird. Hindi nagtagal ay nakita ko ang pinakabagong mensahe ni Diamond Ferro sa comment area. Nagbanta siya na gagantimpalaan ang libro ng 400,000 yuan at pipigain ang librong Bluebird.
Noong una ay inakala ni Kenneth na ang mambabasa ay sumisigaw lamang upang maibsan ang kanyang galit. Nang i-refresh niyang muli ang website, nalaman niyang nagbago ang bagong listahan ng libro. Ang aklat na kinunan sa ika-10 pwesto, ang Bluebird, ay tinanggal sa listahan at pinalitan ng isa pang libro na may mas kaunting mga salita. Nag-click ako sa libro at nalaman na ang librong ito ay talagang may reward na 500,000 mula sa Diamond King. Isang mensahe mula kay Pharaoh Diamond ang lumabas sa comment area. Ipinakita niya ang kanyang kayamanan at ang kanyang sariling lakas upang maibalik sa listahan ang kanyang paboritong libro. Matapos basahin ang mga komentong ito, ngumiti lang si Kenneth Wu nang walang pakialam, at pagkatapos ay ginantimpalaan ang Bluebird ng 1,000,000. Ang 1,000,000 na ito ay agad na nagdala ng aklat ng Bluebird sa listahan, na direktang tumalon sa ika-9 na lugar, at ang lugar ng komento ay naging masigla. Kabanata 55. Maraming mga mambabasa ang nag-iwan ng mga mensahe sa lugar ng komento ng Bluebird, at kapatid na IT yan. Ang lalaki na ito ay talagang isang malaking tao, at nagbibigay siya ng milyon-milyon ng sabay-sabay. Yung mayayaman, big deal. Hinahangaan kita. This is Bluebird Giant's True Love Fan. We have such local tyrant book friends, which is really proud of us. Lahat ay masigasig tungkol sa 5 katawan na pagsamba ni Brother Kenneth, at lahat ng uri ng masigasig na komento ay pumuno sa lugar ng komento. Para sa isang malaking lokal na malupit na tulad ni Kenneth Wu na gumagawa ng isang malaking shot, natatakot ako na ang buong website ay hindi makahanap ng pangalawa, kaya naman nagdulot ito ng malaking sensasyon. Bukod sa pambabola, nag-iwan din ng mensahe ang ilang mambabasa kay Diamond Pharaoh. Milyon ang reward ni Kuya Kenneth, kailangan mo bang makipagsabayan? Hindi ba medyo masama ngayon, bakit ang tulala mo ngayon? Don't even dare to say something, parang nakukumbinsi. Noong una, hindi nagpakita si Pharaoh Diamond. Medyo naiinis siguro kay Ait, na kailangan niyang mag-reply sa comment area, kung malupit ka, I give up. Nang makita ang mensaheng ito, iprito muli ang kawali sa lugar ng komento. Sure enough, it's a counselor. Ikaw naman, anong qualifications ang mayroon ka para lumaban kay Kuya Kenneth? I'm sorry sa pangalan mo. Nagkaroon ng wave of cynicism sa comment area, at pinagtatawanan ng lahat si Pharaoh Diamond at sinisiraan siya ng walang kwenta. Sa pagtingin sa mga mensaheng ito, si Kenneth ay tila kalmado, walang anumang pagbabago sa kanyang puso. Nang malapit na siyang umalis sa website, nakatanggap siya ng pribadong mensahe mula sa may akda, ang Bluebird. Mag-click upang buksan ang mailbox at makita ang isang pribadong mensahe mula sa Bluebird, Kuya Kenneth, bakit mo ako binibigyan ng napakaraming pera? Sumagot si Kenneth, ito ang pagkilala ko sa iyong aklat at ang paghihikayat sa iyo. Oh Diyos ko, 1,000,000, sobra na ito kuya. Ang iyong libro ay nagkakahalaga ng pera na ito, ang iyong potensyal ay hindi mabibili ng salapi, kailangan mo lamang na isulat ang libro ng maayos. Kapatid na boss, salamat sa pagpapalakas ng loob at tulong mo sa akin, ngunit hindi mo naman talaga kailangang gumastos ng napakaraming pera para sa akin, kaya pakiramdam ko ay napakalaki ng utang ko sa iyo. Kung gusto mo akong gantihan, magsulat ng isang libro ng maayos at ipakita ang pinakakapanabik na kwento sa akin at sa lahat ng mga tagahanga. Salamat, maraming salamat. Magpahinga ng maaga, huwag masyadong magpuyat, bye. Matapos ipadala ni Kenneth ang pribadong mensaheng ito, umalis siya sa website, at pagkatapos ay abala siya sa pagbabasa at pag-aaral, at natulog nang huli. Siya got up sa alas 7 in the morning, sa susunod na araw, upang magsanay ako ng Qigong, pagsasanay at pag-aaral ay napakahirap, kaya hindi dapat maging tamad. Boss. Habang siya ay nagsasanay ng husto, lumapit si Mr. Logan at yumuko ng malalim sa kanya, hinahangaan ko ang iyong tiyaga at determinasyon na magsanay. Tigilan mo na ang pambabola. Pinunasan ni Kenneth ang pawis sa kanyang noo at nagpatuloy sa pagsasanay ng martial arts. Ito ang lahat ng mga galaw at gawain na itinuro sa kanya ni Logan noong nakaraan. Tila simple, ngunit hindi madaling maunawaan ito ng totoo. Nangangailangan ito ng mahabang panahon ng mahirap na pagsasanay. Boss,
hindi ako nambobola, ang tiyaga mo talaga at humahanga ako sa'yo. Sinabi ni Logan sa seryosong tono, akala ko kapritsyo ka lang, at susuko ka pagkatapos ng ilang araw ng pag-aaral. Hindi ko inaasahan na magsasanay ka ng mas masipag. Sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang ang isang mayamang tao tulad ni Kenneth ay magpapalayaw lamang sa kanyang sarili, at kung saan siya magsasanay ng husto. Ngunit pagkatapos niyang makilala si Kenneth Wu, natuklasan niya na ang amo na ito ay iba sa ibang tao, nagtatrabaho ng husto sa araw at nagpupuyat para mag-aral sa gabi. Pakiramdam niya ay napakaswerte niyang makasama ang ganoong amo. Kapag ang lakas ay hindi karapat-dapat sa ambisyon, maaari lamang akong mag-aral ng mabuti. Huminto si Kenneth sa pagsasanay at lumingon kay Logan at sinabing, halika, subukan mo ako. Sige. Sinusubukan din ni Logan na subukan ang mga kamakailang pagsasanay ni Kenneth, at inihagis ang kanyang kamao. Nang makita ang pag-atake ng kamao, si Kenneth ay nagmamadaling umiwas sa pag-atake ng patagilid, at kasabay nito ay sinipa si Logan gamit ang kanyang likod na binti. Mabilis na nag-react si Logan at itinaas ang kanyang paa para lumaban. Boom! Sa mahinang tunog, paulit-ulit na napailing si Kenneth, at sa wakas ay napaupo ng mahina sa lupa. Nagmamadaling humakbang si Logan para tulungan si Kenneth mula sa lupa, at sinabing may pag-aalala, boss, okay ka lang. Ayos lang. Bahagyang napawi ni Kenneth ang kanyang mga kamao, at bumaantong hininga, mukhang mas malala pa kaysa sa iyo. Malaki ang pag-unlad mo, boss. Naabot ko lang ang antas na ito pagkatapos ng higit sa 20 taon ng pagsasanay. Mahihigitan kita balang araw. Mabangis na kinagat ni Kenneth ang kanyang mga ngipin bago nagpatuloy sa pagsasanay. Sa kalagitnaan ng pagsasanay, tumunog ang telepono, at si Mr. Murray ang tumawag at humiling sa kanya na siyasatin ang Chanmo Technology at talakayin ang tiyak na oras ng pamumuhunan. Naligo si Kenneth, at pagkatapos ay hinayaan ang mayamang tiyuhin na ihatid siya sa Chanmo Technology. Ang kumpanyang ito ay matatagpuan sa high-tech na zone. Ang lugar ng opisina ay isang napakakakaibang U-shaped na gusali. Ang walang simetriya at mainit na dekorasyon ay ginagawang bata at sunod sa moda ang kumpanya. Si Kenneth ay naglibot sa kumpanya at nalaman na ang mga empleyado ay casual na kumilos, ngunit hindi sila tamad at palaging abala sa trabaho. Pagkatalikod ay tumunog ito sa opisina ng General Manager. Pagpasok ko sa opisina, nakita ko si Mr. Murray na nakaupo sa kanyang mesa at nag-aayos ng mga dokumento. Hello, Boss Wu. Tumayo si Murray at nag-hello, at sabay na ipinasa ang impormasyon sa kanyang kamay. Ito ang detalyadong impormasyon ng aming kumpanya, kabilang ang iba't ibang negosyo at kita. Sige, titingnan ko muna. Kinuha ni Kenneth Wu ang impormasyon at umupo sa sofa para tingnan ito ng mabuti. Ayon sa mga datos na ito, medyo magulo ang mga operasyon ng Chanmo Technology. Sa kasalukuyan, ito ay pangunahing kumikita mula sa parehong network ng lungsod, at ang kita nito ay napakababa, kaya halos hindi nito mapanatili ang mga operasyon ng kumpanya. Matapos maunawaan ang pangkalahatang sitwasyon ng kumpanya, tumangala si Kenneth kay Mr. Lee, sa kasalukuyan, mas masama ang kumpanya mo kaysa sa inaakala ko. Kung ito ay mabubuo ng mabuti, hindi ko na kailangan pang maghanap at umakit ng pamumuhunan. Walang pakialam na sagot ni Mr. Murray. Okay, I appreciate your frankness. Tumayo si Kenneth at pumunta sa desk, iniabot ang isang daliri, plano kong mag-invest ng 150 milyong yuan. What? 150 milyon? Nang marinig ang halagang ito ng pamumuhunan, agad nang ngumiti si Murray. Ngayon ang kumpanya ay walang kulang kundi pera. Hanggat ang isang boss ay handang mamuhunan ng pera, mayroon siyang kumpiyansa na gawing tuloy-tuloy ang mga kita. Gusto ko ng 49% ng Chanmo Technology. Dagdag ni Kenneth Wu. Ang mga salitang ito ay parang palanggana ng malamig na tubig, na agad na pinawi ang ngiti sa mukha ni Mr. Lee. Inayos ni Murray ang kanyang salamin at ipinaalala, ang aming mga empleyado ay may 10 equity ratios. Kung gusto mo ng 49, ito ay katumbas ng paghawak sa kumpanya. Alam ko, gusto ko lang itong hawakan. Ito. Imposible.
Desididong tumanggi si Mr. Lee. Ang Chanmo Technology, na pinaghirapan niyang itatag, ay natural na ayaw hayaan ng iba na kontrolin ito. I have a control and stake, and the management right is in charge of you. How about if I don't exercise direct management right to the company? Gumawa ng konsesyon si Kenneth Wu. Hindi rin ito konsesyon. Siya ay kasalukuyang nag-aaral pa lamang, at hindi marunong mamahala ng isang kumpanya ng teknolohiya. Pero, gusto pa ring tumanggi ni Mr. Murray, ngunit nag-ambala siya ni Kenneth bago siya matapos magsalita, marami akong mapagkukunan sa aking mga kamay. Kung tayo ay magtutulungan, ito ay magiging kapaki-pakinabang para kay Chanmo Technology. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Humble Business Tycoon. For more updates, please subscribe to my YouTube channel. And don't forget to like and share. Thanks for your support.